The sun is up. Kahit na dito sa loob ng simbahan, maraming naka-yellow. Kasi sun, up top na ang bagyo. Yay! Napaka ganda ng sinag ng araw. Pero maya't maya, mainit na yon. Kaya ingat po tayo dahil mahirap pong magka heat stroke. Inom ng tubig at laging may payong. So ngayon ay tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. Bagong lahat, gusto ko talagang magpasalamat for the privilege, no, na kami ay pinapatayo dito sa harapan para ma-share yung salita ng Panginoon. Kasi po binabalikan namin yung salita niya. At etong pag-aaralan natin ngayon, ibang klase, hindi ko alam na ganun pala ka-exciting ang Acts. Parang ang tagal ko nang hindi nabalikan. At nabalikan ko nga dahil nga kailangang i-share sa inyo ngayon ang pangungusap na to. So, let's begin with a question. How close would you allow yourself to be with a difficult or draining or different person? Gaano nyo papayagan yung sarili nyo na kung hindi maging close, lumapit sa isang napakahirap na tao. Difficult kasi sobrang difficult talaga. Ang taray, ang mean, ang rude, o kaya sobrang yabang, o kaya draining yung mga taong nakakapagod kasama. Dahil wala na silang masabi kundi yung mga kalungkutan at yung mga lahat ng malungkot sa buhay nila, o kaya dun sa mga taong different from us. Yung mga siguro may authority, o yung iba namang different kasi nakakatakot lapitan dahil hindi maganda yung itsura o may konting amoy. How close would you allow yourself to be with a difficult or draining or different person? And I will begin with this statement kasi natuwa ako doon kay Crisaline. Sa sinabi ni Pastor, there are no random meetings in this world. God orchestrates and meticulously plans each one of them. Nakatakda na yung mga makakasundo at mamimit natin. Hindi ba sabi nga sa Psalm 139, in your book they all were written the days fashioned for me. Hindi pa nangyayari, pero nandun na sa libro. Kaya naisip ko tuloy si Ate Rose, Sister Rose, at kung paano sila nag-meet, Rizalyn, at kung paano lumago yung simbahan, tinakda talaga ng Panginoon. Ibang klase talaga ang Panginoon. So ngayon pag-uusapan natin, parang ganito rin, no? Walang random na meetings kasi ito ay isang meeting ng dalawang tao na ibang klaseng meeting na pag iniisip mo, wala nang nakakatakda niyan, wala nang gagawa ng ganyang klaseng meeting kundi ang Panginoon. So yung title ng aking conversation ngayon is Up Close and Personal. Acts 8 verses 26 to 40. Yun po yung ating scriptural ngayon na pinagkukunan nito. Ang up close and personal is an idiom. Ang ibig sabihin po ng idiom na to o ng saying na ito ay nandun ka sa lugar na hindi ka masyadong komportable. Pero kailangan nandun ka sa lugar na yon. Kailangan up close and personal. And a lot of this has to do with kung paano natin ma-share yung katotohanan ng Panginoon. At mahirap po yon kasi maraming difficult, maraming different, maraming draining na mga tao. At tayo din mismo, we are so aware of our space. Gusto natin komportable tayo. Ang hirap talagang humakbang, no? At lumayo doon sa ating comfort zone. Parang ako dati pag lumilipad ako sa eroplano, may dala talaga akong libro. Kahit hindi ko binabasa, kunyaring nagbabasa ako. Parang hindi ako kausapin. Pero later on, because of an experience na hindi ko na yan ikikwento ngayon kasi mahaba, pag gutom na tayong lahat, nag-iba na yan. Pag umuupo ako sa eroplano, lagi kong pinipili yung aisle na seat. Kasi nga lagi akong pumupunta sa palikuran. Nakakahiya naman, mag-excuse me ako palagi. Pero I always look forward kung sino yung katabi ko. At kung sino yung maari kong matanong. At kung sino yung maari kong makamusta. Dati hindi ako ganon. Paka-arte ko talaga. Kailangan ako lang, ganyan. So, up close and personal. Okay, so we are doing a series sa isang libro ni Kyle Idleman.
one at a time, at napakinggan nyo na yung dalawa, yung mga wala pa dito before na hindi nyo napakinig. Dalawang principle, at gusto ko munang balikan yon. Yung unang principle, ito yung zoom lens principle. Na, ewan ko ba, yung mata ni Jesus, ibang klase talaga. Even when He is in a crowd, nag-zoom siya sa isang tao na alam niya na sobrang pangangailangan. At doon siya lumalapit. No? Kakapanood ko lang na Superman the other day. At si Superman, di nyo ba napansin, kapag nandun siya, ang dami-dami ng mga nangyayari, bigla na lamang magpapan yung camera sa isang bata na mahulog na sa bangin, o sa isa, at nakikita niya yon, at usually individuals, o kaya isang bus. Parang ganon si Jesus, pero sobra pa. No? Yun yung zoom lens, na sana tayong mga anak niya, matuto tayong, humingi tayo, manalangin tayo. Kasi ang hirap ding matuto. Manalangin tayo kung ang desire natin ay talagang makadiscern tayo, even in a crowd, no? Doon sa mga taong kinakailangan natin kamustahin o lapitan para i-share yung katotohanan ng Panginoon. Ang tendency kasi natin lumapit sa mga maraming tao. Kasi safe, di ba? At saka parang you're hitting too many birds by one stone. Isahan na lang. Pero ang hirap talaga, it gets to be up close and personal kapag lalapit ka sa isang tao. But anyway, ito yung ating kwento ngayon. Yan yung unang principle, no? Yung zoom lens principle. Yung second, ito yung shinare sa atin ni Brother Alfie. Ito, dapat alam na natin to, na hindi tayo gagamitin ng Panginoon hanggat hindi niya tayo piniprepare. It is working in us first before He works through us. So halimbawa, gusto ko, Lord, panalangin ko, Lord, talaga baguhin mo yung asawa ko. Pero bago kanya gagamitin para baguhin yung asawa niyo, babaguhin ka muna niya. It has to be that in first before through. Minsan kasi nagmamadali tayo. Parang nalala ko dati no, bago pa lang akong Kristiyano, parang binibilang ko kung ilan na yung mga nalapitan ko at kung ilan yung mga lumapit sa church. Tapos galit na galit ako pag hindi na bumabalik. Yung panalala ko talaga na ang dami-dami ko pa palang dapat matutunan. Ang dami-dami pang nire-reveal sa akin ng Panginoon. So yun yung two principles, the zoom lens principle and the in first before through principle. Yung ating pag-aaral ng ngalan ngayon na prinsipyo is proximity principle. Kailangan malapit tayo. Up close and personal. Malapit kasi this is very challenging now because of social media. Meron kasing virtual. Ang daming virtual, mas madali na lang mag-text, "Uy, kamusta ka na?" Magpadala ka ng verse. Imbis na, "Halika, kain tayo sa McDo." Imbis na talagang mag-date kayo na one-on-one. Parang, andyan naman, text na lang, social media na lang. Gagawin ko pa ng GIF. Maganda pa na verse, pero hindi personal. No? Ang gustong nating pag-aralan ngayon ay kung paano natin ma-realize at ma-implement yung proximity principle. Okay, so ang title nga ng ating conversation ngayon is Up Close and Personal. At ang ating OPM, para itong butika. Okay, maraming up. Jesus is lifted up when we show up and step up. At the meet up, He sets up. Ulitin natin, ha? Jesus is lifted up when we show up and step up. At a meet up, He sets up. Okay. Hindi niyo makakalimutan lahat ng up. Okay, alright. Ang ating key verse ay ito. Philip opened his mouth. Si Philip yung ating character, yung ating man of the hour. Philip opened his mouth and beginning at this scripture, ano kayang scripture? Makikita natin yan mamaya. Preach Jesus him. Sinong him? Makikita natin sa second verse yung eunuch. Now as they went down the road, they came to some water and the eunuch said, "Naku, may tubig pala dito. What can hinder me from being baptized?" And then the next verse says, "If you believe with all your heart, nothing can hinder you from being baptized." And he answered and said, the eunuch said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." And he was baptized.
Sa iba pong mga verses, wala po yung verse 37 na yan. Hindi ko alam kung bakit. Wala siya sa New Living Translation, wala siya sa NIV. Pero nasa New King James Version siya, kaya yung New King James Version ang ginamit ko kasi parang feeling ko napaka-importante ng verse na yan. Okay. Background. So Acts 8 ito. Ano yung nangyayari nung time na yon, nung Acts 8? Nung Acts, no, before Acts 8, lumalaganap na yung salita ng Panginoon sa buong Jerusalem. Okay, na hindi na makayanan ng 12 na apostles. At marami silang disciples. Pati yung mga disciples, hindi na nila makayanan. Kaya pumili sila ng 7 deacons. No? At itong deacons na yon, ito yung talagang gagamitin nila para humayo. No? Dalawa sa mga deacons na yon ay kilala nyo. Si Stephen at si Philip. Si Philip ngayon yung ating man of the hour. Siya yung ating pag-uusapan. Dalawang Philip po sa Bible, sa New Testament. Philip na apostle, tsaka Philip na evangelist. Okay. Nung panahon na yon, sinabi nila na kailangan na yung mga deacons na yon, pinili talaga nila na they have to have good reputation, full of Holy Spirit and wisdom. And pagkatapos nun, because ito yung mga napili nila, pinagpiprayan sila ng mga apostles. They laid hands on them and the word of God spread and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem. At with the rapid increase of disciples at with the rapid spread of the gospel, meron ding rabid persecution. Na syempre at the helm of it is somebody also we know, si Saul. No? Later on became Paul. So Acts 8, etong ating chapter na ito begins with the burial of Stephen. Kasi chapters previous to this talks about Stephen. Kaya nung may mga parte dito when Philip was talking to the eunuch, na imagine ko na ganito siguro si Stephen magsalita because we knew how he talked in the previous chapters. So si Paul, he made a havoc of the church. He entered every house, dragging off men and women, tapos pinapakulong sila. Therefore, those who scattered went everywhere preaching the word. Kaya nakalabas sila ng Jerusalem at Judah at nakapunta sila sa Samaria. Kaya nag-umpisa na yung pagturo at yung paglaganap ng salita ng Panginoon sa lugar na hindi lugar ng mga Hudyo. No? So one of this is Philip. When Philip was in Samaria, remember Samaria, ito yung dating si Jesus nagmi-minister pa na nandun siya sa Samaria na ayaw ng mga apostles niya na nandun siya. Tapos kinausap niya yung babae sa well. I think it was just recent when this was taught to you. Ngayon ang Samaria ngayon, medyo hindi na ganon. No? Medyo merong tawag nila na may revival sa Samaria because of a person named Philip. No? Si Philip, na nakapakinggan nila at nakita nila yung mga miracles na ginagawa niya. In fact, in verse 7, sinabi dito, lahat ng unclean spirits crying with a loud voice came out of the many who were possessed, and men who were paralyzed and lame were healed. So there was great joy in the city. Yan si Philip, yung ating evangelist. Di ba, ang saya-saya na ng kanyang lugar. Bakit siya ay, at that time kasi, yung Holy Spirit talaga talks to them. No? Sinabihan siya ng Holy Spirit na umalis ka dyan at pumunta ka sa isang disyerto. Bakit? Ang ganda-ganda na dito, ang dami nang naniniwala. I have a ministry here that is fruitful. No? Pero meron talagang nagsabi sa kanya, the angel of the Lord and the Holy Spirit told him, you have to get out and go to isang tao lang. Ito na yung zoom lens na prinsipyo natin. So let's look at the OPM and sundan natin yung kwento kasi napakadali lang ng flow ng kwento. So Jesus is lifted up when we show up and set up at a meet-up, He sets up. Naka-red yung meet-up, He sets up. Ano tong meet-up na to? Okay. The meet-up that Jesus sets up is between Philip and eunuch. Basahin natin ng sabay-sabay.
Now, an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. Disyerto to mga kapatid. Wala tong daan, walang mga bahay, walang mga tindahan para bumili ka ng coke kung nauuhaw ka. No. It's like deserted. Siyempre kasi desert, kaya nga dun siguro nanggaling yung word na deserted. So he arose. Walang sabi-sabi, walang ni-hani-ho, ni hindi man lang nagreklamo. Parang hindi tayo, di ba? He arose and went, and behold, a man of Ethiopia. Ang Ethiopia is a country in Africa, south of Jerusalem. It used to be called Cush. Ilang beses itong nabanggit sa ating Biblia, no? In fact, this was first mentioned after the flood. Kasi yung isang anak ni Noah, si Ham, dito siya nagsettle sa Cush. Okay. So isang man from Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians, who was in charge of the treasury. Ano yung eunuch? Eunuch, nung araw, is a man who has been castrated. No? Kinakastrate sila para hindi sila manggulo at makafocus sila sa trabaho nila at hindi sila tempt sa mga kababaihan. Okay. Sabi nila, kapag ang isang lalaki ay kinanstrate before adolescence, no, na-maintain niya, pag lumalaki siya, yung kanyang mga feminine qualities. Hindi lumalalim yung boses niya. At medyo mahinhin ang mga eunuch. Hindi ito yung unano, iba yung eunuch, mga kapatid. Okay. Kapag a man is castrated after adolescence, which usually happens kasi gusto nilang gagawin tong mga soldiers. Kasi pag they are castrated after adolescence, yung kanilang purity is contained. Ibig sabihin yung strength nila, they believe that the strength is contained. Kaya meron talagang, uso talaga dati-dati yung mga eunuch. But itong eunuch, ang mga eunuch talaga that time has a position of authority under the Candace, queen of Ethiopians. At siya yung in charge sa treasury. Let's go on. And had come to Jerusalem and was returning. And sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. Galing siya sa Jerusalem at nag-worship siya. Ibig sabihin, itong eunuch nito ay nagsisik. He was seeking. At meron siyang scroll, mahal ang scroll dati. Bumili siya ng scroll, mayaman eh. Bumili siya ng scroll dati, di ba? Binabasa na lang, tapos yung lahat nag-gather sa temple para marinig nila yung salita ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay may resources at may pera ka, pwede kang bumili ng scroll. Siyempre, yung binibili mo, hulugan. Ibig sabihin, hindi siya yung buong Bible na nakikita natin ngayon. So, may scroll siya, bumili siya ng scroll, at sa lahat naman ng scroll na bumili niya, ito ay isang chapter from Isaiah the prophet. Again, hindi yon random. No? Then, the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. Picture this, nasa desert, nakasakay sa chariot, parang nakasakay siya sa Tesla. Meron siyang driver eh. Siyempre, umaandar yung chariot. Tapos si Philip, kawawang Philip, tumatakbo, naglalakad sa disyerto. Sinabi sa kanya, habulin mo yung chariot na yon. And so, go near at lumapit ka doon sa chariot na yon. So, lumapit si Philip doon sa chariot. And then, of course, ang susunod na nangyari, he shows up and he steps up. Si Philip, ano yung susunod na nangyari? So Philip ran to him and heard him. Gini-read nung eunuch aloud. Dati kasi, talagang binabasa nila aloud yung word. At binabasa niya aloud, so nalaman ni Philip na ang binabasa niya ay Isaiah. So habang nandun siya tumatakbo sa gilid ng chariot, tinatanong niya, naintindihan mo ba, Sir, yung binabasa mo? Tapos sumagot yung eunuch, how can I unless someone guides me? And he asked Philip to come up and sit with him. Step up nga eh, literal. Diba? So he stepped up the chariot and he sat with him. And ang place ng scripture na binabasa
nung eunuch ay ganito. He was led as a sheep to the slaughter. He, no? And as a lamb before its shearer is silent. Tahimik etong he na to. So he opened not his mouth. Hindi siya nagsalita. In his humiliation, sabi dun sa sa scroll na yon, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth. Obvious ba kung sino ang nire-refer ni Isaiah dito sa verses na ito? So tinanong ngayon ng eunuch si Philip, I ask you, okay, of whom does the prophet say this? Of himself? Ito ba, ang tinutukoy niya ba, ay yung sarili niya o yung ibang tao? Grabe sa Q. Grabe talaga ang queuing. Eto na, paano niya mapapasok ngayon ang katotohanan ni Jesus? Ayan, napaka ganda nung Q. I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? Siyempre, it was referring to Jesus. And so, Jesus is lifted up. And, anong ginawa ni Philip? He opened his mouth. Ito na yung ating verse. And beginning at this scripture, ito na yung cue niya. Walang niha, walang niho, si Jesus po yan, sir. At syempre, shinare niya na yung katotohanan ni Jesus. He preached Jesus to him. Wow! Diba? Yung kanyang scroll na binili, prophet, galing kay Isaiah, at yun yung nakalagay. At yung kanyang tanong, sabi ko na nga ba it is the question that enlightens. Kailangan talaga matuto tayong magtanong ng tamang tanong. So ang tanong niya, sino ba itong itinutukoy ng prophet na ito? At swak naman ang sagot ni Philip. Si Jesus po, sir. At yun talaga, yung dahilan kung bakit siya ay pinapunta doon sa tabi at pinaupo doon sa tabi ng eunuch ay para i-share yung katotohanan about Jesus. So, he preached Jesus to him. Walang verses kung ano yung ipinreach niya and how he preached it. Pero ang nakalagay lang, he preached Jesus to him. Chapter before that was Stephen. Kaya naisip ko, paano niya kaya pinreach? No? Na nakaupo sila, imagine, no? May driver siya sa Tesla, nakaupo sila sa likod, tapos sinishare niya si Jesus. No? Tapos naisip ko yung how Stephen talked about Jesus in the previous chapter. Siguro ganito talaga tong mga deacons na to. He stepped up. Alam niya kung ano yung sasabihin niya. Diba? Second principle, hindi naman kayo hahayaang gagamitin kapag hindi kayo na bago na. Siguro yung kanyang preparation has been there all along. Napakalalim na ng pagkakakilala niya kay Jesus. Napakalalim na. So it was just so swak and it was so easy and it was so convenient to tell him about Jesus. He preached Jesus to him. Now, as they went down the road, they came to some water. Tapos hindi, closure to agad. Came to some water, tapos sabi ng eunuch, so here is water. What hinders me from being baptized? Ang sagot ni Philip, if you believe with all of your heart, pwede kang mabaptize. So, nabaptize si Philip. Nilagay ko dyan magical ending kasi ibang klase yung nangyari sa sunod. So, pareho silang lumusong sa tubig. No? Tapos, binaptize niya yung eunuch. Pagkatapos ng baptism, biglang nawala. Si Philip, parang nag-teleport si Philip. Pumunta siya sa Azotus. Parang, hello, nasa na si Philip? At ito namang si eunuch, hindi naman siya nagtaka kung bakit ang haba-haba ng disyerto, hindi niya makita kung nasan si Philip. Bakit? Kasi ang saya niya. So when they came up of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away. Diba? Grabe talaga. May teleport talaga. Parang bigla lang nawala si Philip so that the eunuch saw him no more and he went on his way rejoicing. But Philip, nakita si Philip sa Azotus. Azotus is 30 miles away from that desert, malapit sa Caesarea. And passing through, parang wala din sa kanya, he preached in all the cities till he came to Caesarea.
nandun na si Philip. Imagine. Imagine that story. He is lifted up. Si Jesus ang na-lift up. Well, hindi naman si Philip nagsabi kung sino siya. I'm sure nagpakilala siya. Pero his teaching was all about Jesus and was not about his personal maybe, inumpisahan niya. Tapos, si Jesus talaga yung sentro ng kanyang preaching. So, Jesus is lifted up when we show up and step up at the meet up, He sets up. Parang ang feeling ko, parang pinabilis lang to. Sa atin pong pag-witness, ay hindi po ganito kabilis. Di ba? At hindi ganito ka-swift. No? At hindi naman tayo natateleport. Parang natiteleport tayo pero sasakay lang tayo sa aeroplano tulad ng Crisaline. O diba? Sumakay siya sa aeroplano. Nandito siya ngayon sa Hong Kong. Yun. At maaring talagang may itinakda pang Panginoon sa kanya. Pagkatapos ng 155 na mga katauhan sa simbahan. So ganun ang Panginoon. Meron talagang sa atin pong pag-share ng katotohanan sa ng Panginoon, hindi po ganito kabilis at hindi po ganito ka-swift. Pero ang prinsipyo po, pare-pareho. The principle of zoom lens. Kailangan alam natin kung sino yung lalapitan natin. At malalaman natin yun kung tayo ay gamit ng Panginoon. Kung tayo ay nakikinig sa Holy Spirit, meron na tayong discerning eye. And may discernment na tayo. Kasi ang tagal-tagal na ng relasyon natin sa Panginoon. Konti lang alam na natin. Kaya hindi na tayo nagsi-second thoughts. Pag sinabi, lapitan mo, lalapitan mo. Same principle. A third principle, proximity. Talagang puntahan mo. Umupo ka at kausapin mo. Because when you do that, Jesus is lifted up. Mag-show up ka, mag-step up ka, at yung step up mo, hindi dahil sa matagal mo nang kilala yung Panginoon, araw-araw, sabi nga ni Pastor kanina, kailangan talagang tayo ay patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. Patuloy na nagsusumamo, patuloy na nagko-communicate sa kanya. So that He works in us. So that He can use us. And at gagamitin niya tayo para mapakilala sa ibang tao ang katotohanan ni Jesus. At ang meet up, He sets up. Wala pong random na pagkikita. Lahat po ito ay nakatakda. Kung ang mga bago po dito ngayon, hello, welcome ulit. Hindi po aksidente. Ilang beses na namin ito, gasgas na to, pero totoo to. Hindi aksidente na nandito kayo ngayon. Itinakda ito ng Panginoon. For some reason, hindi pa natin alam. Years later, malay natin, days lang, no, malalaman natin kung bakit tayo ay idinayo. Tama ba yung Tagalog ko? Idinayo sa simbahang ito. Malalim, no? Idinayo. Okay. So, Jesus is lifted up when we show up and step up at the meet up. He steps up. Siya po yung nag-set up ng meet up. So, kung meron tayong makabangga dyan sa tram, o kaya makabangga dyan sa baba, o kaya may taong naliligaw, hindi po yun random. Meron pong purpose ang Panginoon kung bakit natin nabangga itong taong to. Meron pong purpose ang Panginoon kung bakit tayo ay nasa amo natin who is very different and who is very difficult na nilagay tayo dyan. Hindi po yun random. At hindi din po yun parusa. Meron pong itinakda ang Panginoon kung bakit tayo ay inilagay niya dyan sa tahanang yan. At meron din pong itinakda ang Panginoon kung bakit meron tayong mga taong kakilala at mahal, pero napakahirap at napakabigat dalhin. And as long as Jesus works in us, no, meron siyang gagawing setup na amazing na setup. Fantastic. Itong kwentong to talaga fantastic talaga to para sa akin. Na i-share natin ang katotohanan ng Panginoon. Proseso po ito. Kaya lang dito sa Acts na to, parang in microcosm, parang ikinuwento ni Luke yung nangyari. Yung kwento ni Philip at nung eunuch. So up close and personal, kamusta tayo mga kapatid?
Kamusta po ang ating pag-share ng katotohanan ng Panginoon? Uulitin namin, there are no random meetings in this world. God orchestrates and meticulously plans each one of them. Lahat yan po nasa plano ng Panginoon. Hindi pa nangyayari, nakasulat na po yan sa Book of Life, sabi sa kanyang salita. So, binabalik ko sa inyo ulit, no, yung challenge na to, yung hamon na ito. Proximity principle. No? Zoom lens principle, in and then through, and then proximity principle. Ibang klase ang Panginoon, may set up na yan kung paano natin maihahayag ang katotohanan niya, ang katotohanan si Jesus. Maraming salamat.